Dumasakit sa buot namon nga gulpi lang gid kami nagalin sa sitio Aboy. Kay tungod kami bago nagsulod ra ang kumpanya, kumpleto na kami, may kuryente, tubig, tanan. Isa si Rix Mosquera sa mga residente ng Sitio Aboy, Barangay Ned sa Lake Cebu South, Cotabato na pinaalis para bigyang daan ang pagmimina ng coal. Isa sa pinakamaruming source ng enerhiya ang coal, pero pinapayagan ng Department of Energy ang pagmimina nito. Sultan Energy Philippines Corporation ang may kontrata sa coal mining sa lugar. Sakop ang Sitio Aboy sa mga lupaing miminahin ng kumpanya. Noong 2010, binili ng San Miguel Energy Corporation ang Sultan Energy kasama ang 2 pang coal mining companies. 17 ektaryang lupain sa South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani ang miminahin ng San Miguel. Pero pag-abot sa kumpanya, sobra pa sa gingira ka. Kaya langan, mahalin ka man dayon. Pero why kami memo, amo na kami subong. Napilitan si Rix at ang kanyang kapatid na si Helbert na ibenta ang lupang kinatatayuan ng bahay nila noong 2022 dahil ginigipit daw sila ng mining company. Pero hindi na pumayag ang magkapatid na ibenta pa ang lupang sakahan. Ang amon pangabuyan, mga po ko sir, hindi na madula ang akong nga lupa. Sir, ang lupa ko sir, hindi ko gidobligya na sa inyo. Para kay Bishop Alan Casikas ng Diocese of Marbel, mahalaga para sa simbahan at komunidad na tutulan ng pagmimina dahil sa epekto nito sa kalikasan at buhay ng mga residente. Ang issue kasi dyan, hindi lang na may mina, nadi-displace yung mga tao sa lupa nila. Matindi pa doon, para hukayin, sirain yung lupa, para kunin lang yung maruming coal sa ibaba, na sa etas noon, napakagandang lupa na nagbibigay magandang hanap buhay sa mga tao at nagpapaaral ng kanilang mga anak. Tanong tuloy ng obispo, katanggap-tanggap ba ang pagmimina kung wawasakin nito ang lupang nagbibigay ng kabuhayan at tirahan sa mga komunidad? Wala pa nasulod ang minahan diri sir. Grabe ang amon nga produkto, grabe. Sakto na kami sa karsada, may tanan kumpleto na kami diri. Subong nabudlayan na kami subong ka uma kay tungod wala na kami sing agyan ma'am nga magpagawa sang amon nga produkto kay tungod ari ma'am lang slide na. Matapos pang paalisin sa tirahan, hindi na rin malayang nakakadaan ng mga residente para pumunta sa kanilang sakahan. Noong April 2024, inaresto ang magkapatid na Mosquera nang dumaan sila sa mining site papunta sa sakahan dahil sinira ng mining operations ang kalsada. Kinasuhan sila ng kumpanya ng trespassing at grave threats pero ibinasura ito ng piskal dahil walang sapat na ebidensya. Dako ang pasalamat namon kay pag-abot sa prosecutor na ang amon nga kaso na dismiss. Kaya mo amon ang kigbato namon sa kumpanya, ang karapatan namon sir. Kay may area kami dira. Giit ng mga residente ang karapatan nila sa kabuhayan, gaya ng malayang makapunta sa kanilang sakahan, habang tinututulan nila ang pang-aagaw ng mining company sa kanilang lupa. Sa akin talaga yung yung kung may tawag yung sparks of hope, nauna sa mga tao talaga, no? Parang pinsan may parang ayaw na namin eh. Pero yung mga tao doon sa ayaw umayaw eh. May isa o dalawa talaga pamilya nagpaiwan doon. Hindi nila binenta yung lupa nila. Dagdag pa ng obispo, dapat panagutin ng kumpanya sa mga paglabag sa karapatan ng mga residente at pagsira ng kalikasan. Be aware of what San Miguel is doing in Lake Cebu. Pressure them to stop coal mining in Lake Cebu. Sa akin, malinaw, very irresponsible talaga sila. And they should be made accountable. Abangan ang susunod naming ulat tungkol naman sa epekto ng maruming coal mining sa kalikasan.